Nagdadalawang isip na raw po itong si Nori kung pakakasalan niya pa ang fiancé niyang si Aaron. Nagugat po yan matapos niyang madiskubre na may iba palang kinakalantaring babae si Aaron habang hinihintay nila ang papalapit sana nilang paghahanda sa pagpapakasal. Pero ang depensa po ni Aaron, ayaw pa rin daw kasi ng fiancé niya na magkaroon sila ng sexy time. Kaya naman po pinili na lamang nitong si Aaron na pumatol at sabihin na ng makipaglandian sa mga inire-rekomenda. Aba, parang may reko si friend. Nire-rekomenda ng tropa niya to the point na may nangyari na nga dito kay Aaron at sa isang itinago natin sa pangalang Ella na babae. Si Ella. 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 Oo. Okay. Ayan. Pero ang masakla pa, ito raw si Ella, nahulog na ng lubusan ng loob kay Aaron. Aaron talaga. Kaya kausapin na nga po natin ang namomroblemang ikakasal na babae na si Nori. Nori, magandang tanghali sa iyo, Nori. Hello po, magandang hapon din po. Nako, Nori, kailan mo pa ba jowa itong si Aaron? Po? Kailan pa kayo mag-on ni Aaron? Bali, 5 years na po. Matagal-tagal na rin ha. So, ibig sabihin, sabi mo kasi fiancé mo na. Di pinag-iipunan. Ha? Ayas po. Oo. Ibig sabihin, kailan kayo nag-umpisa na magplano na magpapakasal na kayo? Bali po yung nakita kami ng parents namin each other. Sorry, ano yun? Nori? Bali po, bali Muslim po kami, so bali po na yung kasal is nung nakita na po kami ng parents namin each other. Ganun ba yun? Pagka nakita na magkasama, kayo na rin yun. Opo. Pero, Nori, lilinawin ko lang, gusto nyo naman talaga nitong si Aaron ang isa't isa. Opo. Okay. So, parang may blessing na. No? May blessing na ng bawat pamilya na kayo na ang magsasama. At kailan plano ninyo yung pag-iisang dibdib? Next month po sana. Uy, sa February na sana. Opo. Kailan ba kayo kailan naging official na kayo na mga ikakasal na sana? Ano lang po, nung bali December 5. 2025 lang? Ito lang? Yes po. Yes po. Ibig sabihin mabilis lang. At tanggap mo naman yon, Nori. Opo, kasi ako naman din po yung pinili. Ano ba nagustuhan mo kay Aaron? Ano po, bali mabait po siya. Tapos, may emotional intelligence. Sino ba sa inyo ang lumapit? Ikaw ba ang nagpakilala sa kanya o siya, yung typical na lalaki, ang lalapit sa babae? Bali siya po. Bali tropa po kami ng mga 5 months bago nagkami. Yun. Naging magkaibigan naman pala. Hindi naman yung biglaan lang na, sige, magjowa na tayo. Gusto kita Gusto mo rin ba ako? Oo. Hindi naman yun. So, 5 months muna ng friendship bago kayo nakita ng mga kamag-anakan ninyo. At sa kaugaliang Muslim sa inyo, kapag ka nakita kayo, openly in a relationship, ay dapat kayo na rin ang maikasal. Ganun ba yon? Tama ba, Nori? Opo. Okay. Sige. Kumusta naman si Aaron nung makita? Hindi ba siya nagulat? Hindi nyo ba sinubukang itago muna? Pwede ba yon na itago sa kaugalian ninyo ang relationship na ganyan? Bali nga yun po. Bali tinago muna namin. Tapos?
So, aksidente Bali- lang na nakita. Opo, nasadyang naisumbong ng kakilala ng parents niya, tadi ng parents ko, kaya yun. Mm-mm. Oo, hindi naman na umalma si Aaron. Na, teka lang, di pa ako handa. Eh, syempre, alam mo na, Nori, kaya nga itinago nyo, di ba? Ay, okay naman din po kasi balak na din namin magpakilala sa parents namin isa't kaya Oo, okay. Wala namang problema. Balak na magpakilala. Nga lang, may sinasabi ka ngayon. O eto na, puntahan natin ha, na itong si Aaron ay parang biglang naligaw ng landas. Oo, may ibang nagugustuhan. Ay itago natin sa pangalang Ella. May nakilala. O sino naman yan? Kakilala mo rin ba yung si Ella? ano po, unexpected na pagkakilala lang po na sinama ng tropa. Kanino? Kay Aaron o sa'yo? Sa akin po. Oh, naipakilala sa'yo itong si Ella. At gano'n na raw sila katagal magkakilala nung Ella? Ano na po daw, mga 1 year and then naging sila nung mga 9 months naging sila. 9 months naging mag-on Yes po. bago mo nakilala si Aaron. Hindi po, kami na po ni Aaron while sila. Nasabay po kami. Teka, sabi mo kasi 5 months na kayong mag-friends ni Aaron o ang ibig sabihin mo ba rito ay boyfriend at girlfriend? Yung kanina. Ay, yung sa start po is mag-tropa muna kami bago kami nahantong sa 5 years na mag-jota po. Sa 5 years namin, yung 5 yun, nag-friendship na sila ng 9 months. Okay. O sige, ibig sabihin habang mag-on kayo nitong si Aaron, may sumingit pa lang, may sumasabay na Ella. Opo. Nagkausap ba kayo nitong si Ella dahil nga nakaharap mo na? Opo, tapos yun nga. Pero di ko naman din binoking si Aaron about that. O sige nga, paano mong pinakiharapan ito? Kinausap na alaman mo na ba muna na merong kalokohan na ginagawa si Aaron o itong si Ella ang nagbulgar first hand sa harap mo ng mga pangyayari? Si Ella po lahat nagsabi. Tapos tinago ko muna kay Aaron ng... Sige nga, papaano yung eksena na nun lang naman kayo nagkita, di ba, Nori? Nun lang kayo nagkita. Pero, nag-uusap-usap po. Tapos may tinatanong na ako na pangalan kung kakilala niya ba. Then, at that time, na yung name ni Aaron, and then sabi niya na shota niya na daw at 9 months. Pero hindi na ako nagbigay ng eksena. Binaliwala ko na lang. O, pagkatapos nun, paano mo nalaman na meron na mga nangyari sa kanila? Yung pag-investigate ko po kasi, sabi ng mga tropa na ganyan. Tapos, and then, yung girl din is nagsabi sa akin na nag-text na sila. And then yun po. Maraming beses na dahil ayun nga, mag-on din sila. Pero hindi pa pumasok sa isipan mo o sabi mo nga, nag-imbestiga ka na rin, ano? Hindi ba pumasok sa isipan mo na baka naman nandyan lang si Ella para sirain talaga yung relationship ninyo? At hindi ba niya nalaman na ikaw yung karelasyon nitong si Aaron? Wala po. Kahit yung kaibigan nyo, yung common friend ninyo, sabi mo, aksidente nga kayo nagkakilala, through a common friend, hindi niya binanggit? Wala nila binanggit. Ako na mismo yung nagpakilala doon sa girl. Yung at last na, hindi na kami nakita. Sa chat ko na lang dinaan. Nakilala ko na lang yung sarili ko. So, nagulat siya na yung kinikwentuhan niya na ikaw ay, yung pala, jowa mo pala yung jowa niya rin. Opo. Doon siya, na-shock nung pag-post ko sa social media about us ni Aaron. O, ano nang sinabi nitong si Ella?
yun nga, inggit na inggit, bali ganun, hindi niya din expect na yung sinasabihan niyang maganda, magiging asawa na lang pala ng, niya, nung ini-inlove-inlovean niya. Ng boyfriend niya rin, na kinalulukuhan niya. Oh, Opo. nag-chat ka kamo. Sumagot ba si Ella pa ng marami pa? Humaba pa ba yung pag-uusap ninyong yun? Opo, pero bali, dinak niya ako sa main account ko and then sa dumping na lang ako, lagi niya lang ako ini-stalk. Okay, stalker pa ngayon. Oh, tapos na kayo mag-usap nitong si Ella, nagkagulatan na merong kwentong ganoon. Itong si Aaron sa side mo, Nori, 'di ba? Meron pala siyang itinatago. Okay? Nagulat din naman yung nagkwento na proud pa, pero ibig sabihin hindi niya alam na kabit pala siya. O hindi naman, second girlfriend ni Aaron. Hindi po, bali na-shock lang siya kasi bali kung sa kay Aaron pa di daw niya naging shota yung babae kasi panandalian niya lang daw. Wala lang. Wala lang yun, hindi pala sila in a relationship. Opo, bali yung sa babae, inaano niya na 9 months na sila in a relationship, pati yung yung tropa nung girl. Oh. Yung tropa nung girl, sila rin? Hindi po, bali, yun na nga, nagkwento na sila daw ni Aaron. Kinumpirma lang. Okay. Yun yun, na nagkikita-kita itong si Aaron tsaka si Ella. Opo. Okay. Sinabi mo ba kay Aaron na may problema kayo? Wala po. Oh. Anong wala? Wala kang sinabi o wala kayong problema? Wala na akong sinabi kasi bali, makikihiwalay na po sana ko eh. Nakikipaghiwalay ka na ba ngayon? Kumusta pag-uusap nyo ni Aaron? Dapat ikakasal na kayo by February. Yun nga po, bali, parents to parents of us, bali, yun nga, ikakasal pa rin kami po kahit ganun yung nangyari. Kasi daw, ako naman din daw yung pinili. Bali, yung sa amin kasi na religion is, bawal talaga yung na iibig ng ibang religion din. Ikaw ba, kung sakasakali, naniniwala ka, 5 years na kayo magkakilala ni Aaron, ano? Opo. Na mag-on. Naniniwala ka ba na hindi sinasadyang pagkakamali yung nangyari sa kanya at kay Ella? Matatanggap mo ba kapag ka tinuloy yung kasal? Para sa akin po, oo. Kasi po, kaya lang din niya po yung nagawa kasi hindi pa din kami nag-sex about that. Kaya siguro in-hit lang siya that time and then napatulan na yung girl. Oho. Nalito. Tapos, yun lang ang gusto talaga. Okay Opo. lang. Okay lang sa yan? Matatagalan mo yan? Depende po. Pero kung sakasakali na, 'di ba, kapag kayo'y naikasal, hindi ka pa rin satisfied sa pagbabago kahit pa mangako itong si Aaron, papaano? Meron ka bang say? Ay, ano po? Meron ka bang makapagdesisyon ka ba na wag nang ituloy o dahil nga mga pamilya ninyo ang gusto nang ituloy yan, hindi na kayo pwedeng magsabi na, hindi ako komportable na mapakasal? Bali, hindi na po. Kasi parents' decision na po kasi yan po. Okay, ganoon. Pero meron din naman sa kaugalian ninyo, 'di ba, na pwedeng magkaroon ng iba pang asawa si lalaki. Tama ba 'yon? Opo. Pero same religion lang din po dapat. Same religion at kailangan magpo-provide ka kung ano ang meron kay wife number 1, ibibigay din kay wife number 2. Yes po. Tama? Dahil Yes po. It's a mortal sin na bibigyan mo yung isa, hindi mo bibigyan yung isa. Nga din po. Tama yun, ano? Okay. Yes
O sige, alam mo ito, meron tayong caller mula sa Mandaue City, Cebu, si Apple, para magbigay ng kanyang advice dito sa kwento na napapakinggan niya na tutuloy ka pa rin at kumbaga parang i-charge mo na lang sa experience, ano? Yun nangyari, ganun ba yun? Palalampasin mo na lang. Opo. O eto, si Apple ng Cebu. Apple, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Poy. O eto, si Nori. Well, meron kasi ditong merong kumbaga banggaan ng paniniwala at syempre yung emosyon din nitong si Nori. Bagaman hindi niya raw nagustuhan yung nangyari, kailangan pa ring panindigan dahil nagkasundo na ang pamilya para sa kanilang pagpapakasal. Ano masasabi mo ron, Apple? Sa akin po, as a babae po talaga, nakakawala po yun ng self-esteem at self-confidence pag humanap ng iba or shall we say, tumikim ng iba yung boyfriend mo or yung fiancé mo. Kasi nandyan ka na binigay mo na lahat, Hindi ready pa niya... na. Opo. Okay, go ahead. Tapos, isang push na lang, ikakasal na sila tapos hindi siya hinintay. Para sa akin po, it's a very lame reason po na kasi hindi na siya makapaghintay. Kasi I believe po, sa experience ko, true love waits po. Kung love ka talaga ng lalaki, iintindihin ka at hihintayin ka. Kung alam niya yung worth mo talaga. Oo. Hindi maghahanap ng iba. 'Di ba? Opo. Never Opo. maghahanap ng iba kung kahit tanggihan mo, magtatampo. Pero Opo. hindi maghahanap ng iba. Magagalit, mawawala, pero sa pagkawala niya, hinanap lang ang sarili, hindi naghanap ng iba. Di ba? Opo, tama. Ganoon. Maraming salamat sa iyo, Apple, ng Mandaue City, Cebu. Happy New Year sa iyo, Apple. Happy New Year din po. Happy Salamat New Year. po. Ayan, Nori. Nori? Yes po. Kaya tinatanong ko kanina, syempre, ikaw yung mapapakasal eh. 'Di ba? Of course, alam ko na merong kaugalian na kailangang sundin. Pero, iyan bang nararamdaman mo na, di ba bilang isang babae, parang tama nga naman yung sinabi ni Apple, nakakababa naman ng self-esteem, yung ganyan na hindi mo lang maibigay yung gusto niya sa oras na gusto niya, naghanap na ng iba. 'Di ba? Kahit na kayo pa yung magkarelasyon, syempre unfaithful pa rin 'yan. 'Di ba? At kahit sa anong pananalig, at paniniwala, kapag ka unfaithful ang isang tao, unfaithful pa rin 'yan. 'Di ba? Hindi pa rin pagiging tapat doon sa partner na napakasalan mo na o pakakasalan mo pa lang. Bawal din 'yun. Ano sa tingin mo, Nori? Kailangan bang, kaya ba na ipaalam mo nangyaring ito sa mga magulang mo? May say ba sila na, teka lang ha, gusto ko maayos ang makakasama ng anak ko? May ganun ba? Opo. Bali kung, pwede ko naman din pong isasabi pero bali sa akin, nasasayang lang din yung 5 years namin dahil doon sa jail, and then pwede naman din po makancel yung kasal if ever na sabihin ko yung totoo sa parents ko about that. Kasi totoo sinabi ni Miss Apple kanina, nakakawala confidence. Yun. Di ba naramdaman mo at naalala mo yung pakiramdam siguro, lalo na nung nagkikwentuhan kayo nitong si Ella. May proud na isang tao. Kasama niya yung lalaki na may mga nangyayari sa kanila. Ang problema, yung involved doon, yun yung pakakasalan mo eh. 'Di ba? Kaya bilang babae, 'di ba? Of course, sabi ko nga ginagalang natin ang inyong paniniwala at ang kinaaniban ng inyong pamilya, but then again, ang hindi pagiging tapat, ang pagsisinungaling ng ating partner ay hindi yan sasang-ayunan ng kahit ano pang katuruan.
'Di ba? Hindi yan ini-encourage. O na okay lang magsinungaling, okay lang na hindi maging tapat sa ating partner, hindi. Lahat yan nagsasabi ng, ay hindi, bawal. Oo, bawal. Kailangan faithful ka. Kailangan loyal ka. Kailangan may respeto ka. Kaya ito, Nori, mag-usap tayo na ikaw bilang isang babae, medyo hindi pabor sa'yo ang oras. Kung sakali nga na ikakasal ka sa February, ano sa tingin mo? Pwede bang tumawad muna? Kausapin mo rin itong si Aaron? Parang hindi mo pa nga siya nakausap tungkol dito, di ba? Opo. Ano lang ang alam ni Aaron dito sa nangyari? Bali, yung alam niya lang po is, nalaman ko na nag-cheat siya, but hindi niya alam na kilala ko yung girl, and then alam ko na lahat ng nangyari. Ano paliwanag ni Aaron doon? About that, sabi bali na ano lang, na ano lang siya ng babae, nadarig siya ng babae, kaya yung, and then, dahil daw sa inhit siya, yun lang. Pero hindi naman din yan valid reason para magloko ka. Yan. Oh. Now we're talking. 'Di ba? Yan yung hinihintay ko, 'di ba? O hindi valid reason para magloko. At dun sa sinabi mong 'yon kay Aaron, ano pang paliwanag niya naman? Babawi ba? Nagsisisi ba siya sa nangyari o wala, tuloy lang din kasi kakasal naman na tayo sa February. Bali, ano po, nagbago naman din po siya, bali lahat ng account niya. Pero sabi ko, kahit ibigay mo pa yung account mo, nasa iyo na din yung, ikaw na din yung gagawa. Wala pa rin silbi yung account na pagbibigay mo sa akin. O, ano pa? Ibig sabihin, marami pang dapat ayusin. O, madedelay. Hindi ko naman sa ini-encourage ka, no, na itigil mo na pakikipagrelasyon. Hindi yon. O, baka naman medyo pwedeng iurong, yung wedding date ninyo. O, para planchado ang lahat. Para pati sa wedding picture, nakangiti pareho. Hindi yung nakangiwi yung isa dahil naiinis at napipilitan. Ano sa tingin mo, Nori? Oo nga po. Bali, for now, I realize lang na kailangan din palang magsabi ng totoo about sa ano. Kasi hindi din naman kasi din daw madali yung kasal. Kasi once na nasa married ka na, lahat kontrolado nyo na isa't isa. Wala nang gagalaw ng yung pagsasama. Pero I realize lang din kung magsasama kami tas ganun lang din yung gagawin niya, ano pang silbi ng kasal? Diba? Ganoon nga yun. Walang kinalaman yung paniniwala eh. Diba? Sabi mo nga, walang kinalaman yun. Kung ang tao magloloko, katulad niyan, itong si Aaron, pinili niya na magloko habang meron na kayong pangakuan ng pagpapakasal, hindi kasalanan yun nung kinaaniban yung paniniwala o relihiyon. Tama ba? Pagkukulang niya yun bilang isang tao, bilang isang miyembro. Pero, alam mo, mas maganda na rin na inamin sa'yo ni Aaron na, kasi ayaw mong ibigay. At least yung katwiran na yun, kahit na bali, di ba? Kahit na mahina yung katwiran, nalaman mo yung totoo. 'Di ba? Na talagang may physical siyang pangangailangan, hindi makuha sa iyo, kinuha niya sa iba. Immature yung kanyang naging desisyon doon sa bagay na yon. But I don't think maayos yan in a few days time. Nori. Ayan kasi, medyo syempre, nasasaktan ka pa hanggang ngayon. Opo. Masakit pa, di ba? Kailan mo lang nalaman to? Nung July po. July. Enough na ba yon para, di ba, nag-usap tayo, nagbabago ka. Ikaw ba sigurado ka ron sa pagbabago niya? O yun nga, nagbago ng social media accounts. Baka yun lang ang binago. Pero yung pagkatao, ramdam mo ba na nagbago na si Aaron? Mukhang medyo lang po. Willing na talaga maghintay? Bale,
Hindi ko na po masabi kung willing pa ba mag-try. Alam mo, ganito, Nori, no? Isa rin na magandang pan-check. I mean, siguro yung delay. Kasi by February, okay na eh. 'Di ba? Okay na sana. Kapag ka i-delay mo ng konti yung date, pwede ka pa mag-request, ano? Pwede ka naman mag-request eh. Tama ba? Opo. Pwede Oo, po po. yung wedding date ninyo. Kung sakasakali, dun mo mas makikilala ngayon itong si Aaron. Na kaya ba talaga niya akong hintayin? 'Di ba? Opo. Patiently and respectfully, hihintayin niya ba na ibigay ko sa kanya ang sarili ko, 'di ba? Pagkatapos ng aming pagpapakasal. What do you think, Nori? 'Di ba? Depende po sa Oo, kasi sabi mo kapag ka nakasal na kayo, medyo pasasakop ka na rin doon sa asawa mo, 'di ba? At mahirap nang makialam basta yung mga kamag-anakan ninyo. Kayo na yan eh. You're on your own. Opo. 'Di ba? Opo. Kumbaga merong final test. Mahihintay mo ba ako pagka ba na-delay o para ka na masisiraan ng ulo dyan at baka magkamali ka na naman? Malay mo lang. 'Di ba? At sa pagkakamaling yun, kung di talaga mahina ang pamigil, hindi na makahintay si Aaron, well, decision mo kung itutuloy na i-delay mo lang yung wedding or sasabihin mo rin sa mga magulang mo na ay hindi ho talaga rin siya yung maghihintay na lalaki na para sa akin. Hindi ba? Opo. Ito, merong isa pa tayong caller, mula naman sa Marikina, si Joseph. Kuya Joseph, magandang tanghali sa iyo, Kuya Joseph. Good afternoon, Kuya Poy. Good afternoon. Ano ba ang masasabi mo rito sa pinoproblema nitong si Nori? Tuloy o hindi o pwede namang i-delay? Para sa akin, Kuya Poy, pagiging lang, parang kapatid o kuya kay Nori, mas kilalanin niya pa ng gusto yung mapapangasawa niya since nagloko na nga eh. Nagloko na yung lalaki, mahirap lang pagkatiwalaan na sasabihin ng lalaki na magbabago na siya, bigla-bigla. Kung darating pa naman yung araw na ikakasal na sila o bago sila kinasal, nagloko na po yung lalaki. Oo nga eh. Masakit pa para kay Nori. Medyo yung oras, January 2 na, bukas makalawa, February na naman. Araw na ng kasal nila. Kaya hanggat... yun nga po, Kuya Poy. Diba? Hanggat may oras, ano ba, tutuloy, ide-delay, aatras, o pag-usapan natin ng mas seryoso to, solusyonan muna bago ang pagpapakasal. Kung para sa akin, Kuya Poy, mas i-delay ko na lang muna para mas lalo ko makilala pa yung lalaki. Ikaw, Joseph, kasi mga ilang buwan? Ang hirap kasi ng siguro, Kuya Poy, kung kaya 6 months, 7 months. Kasi ang hirap sabihin na, sabi nga ni Nori kanina, nagbago na daw kasi nag-change yata ng Facebook. Madali naman gawin ng isang lalaki yon para lang masabi, para lang manuyo ng isang babae. Papakitang gilas. Sa pagkakamali, opo. Sa pagkakamali na nagawa niya. Lalo na, ikakasal na po sila ng February yata. Oo nga. Ay, nako. Sige. Maraming salamat, Joseph, ha? Thank you, Kuya Boy. Sige. Kausapin pa natin ng konti itong si Nori. Nori, sabi mo may mga realizations ka kanina. Yan naman ang gusto kong malaman. Kasi nga, napakinggan na natin ang ilan sa mga para sa mga komento, reaksyon ng mga nakikinig sa atin. Parang medyo alumpihit pa sila, nag-aalangan pa doon sa desisyon mo na ituloy ang inyong pagpapakasal by February. It's only a matter of days. Nori, Okay? Nori, ano sa tingin mo? Pagkatapos nitong pag-uusap natin ito, ano yung nakikinikinita mong medyo nagugustuhan mong desisyon sa ngayon at yung doable? Bali, siguro, i-delay ko na lang din muna tapos ipapaalam ko sa parents ko about what happened, bakit i-delay ko yung kasal.
At Ah, kay the- Aaron? and then, bali kay Aaron po, kakausapin ko muna siya ng bali mahininan lang kami lang dalawa para alam niya din kung bakit i-delay yung kasal, kung ayaw niya magbago, nasa kanya na yun. Mm. And- Nori? Opo. Ayan. Go ahead. Sige lang. Tuloy mo lang. And also po, if anuhan ko na lang din siya, bali, sasabihan ko na lang din siya if kung ayaw niya talaga magbago, ganyan. Kasi, like, agree naman din ako yung sinabi ni Kuya kanina na i-delay and then, bali, yung about sa account, oo, totoo naman yung account lang yung nagbago, hindi yung totoong talaga siya. Pero kasi, bali po, yung girl kasi din po yung habol ng habol until now sa kanya. Mhm. Kaya siguro, Oo. May ganun Kaya pala. delay. Go ahead. Yun lang po, bali, lang, i-delay ko muna and Mm. then, I tell to my parents, mamaya siguro, about that. Pero, sa mahininan lang na way, baka masak sila Yeah. about that. Kasi Oo. support sila sabing each other kasi. Mm-mm. Oo, tsaka wag mo silang iiwanan sa kadiliman. Ha? Na ikaw, alam mo na para may problema dito sa pakakasalan mo, syempre, kailangan din ng mga magulang natin na malaman ano ba itong mundo o itong o kung sino ba itong pakikisamahan mo. Kasi dalawang bagay naman ang pwede diyan, 'di ba? Kung sakali nagbago nga si Aaron, ibig sabihin lang nagkamali siya. 'Di ba? Nagkamali noon. Pero at least ngayon, iba pa rin kasi ang payo ng magulang at sila mismo yung nakakakilala rin doon sa tao. 'Di ba? Kung gusto ka talaga nila at kung ibibigay ka nga ba nila doon kay Aaron. Hindi mo alam, baka mas maganda ang desisyon na maipayo sa'yo ng mga magulang mo kapag ka nalaman na nila ito. Oo nga po. 'Di ba? Mas madali pala yung mga decision making. Kumbaga, tuloy o ganito, tulungan ka na namin makipag-usap sa kanya, tawagin mo dito. 'Di ba? Yung mga ganoon. Opo. O sige. O Nori, meron ka bang gustong sabihin doon naman kay Ella na sabi mo, nagulat ako hanggang ngayon habol-habol pa rin pala. O may pakiusap ka ba? Merong ano bang gusto mong sabihin sa kanya? Wag lang magmumura, ha? Nori. Hindi naman. Bali, Sige, go ahead. ang masasabi ko lang po sa kanya na wag na siya maging insecure sa akin. Kasi, yun kasi, ginagawa niya ako ng salita para yung ibang tao mukhang sira na din ako sa paningin nila. Kaya, wag ka maging insecure sa akin, ate girl. Kasi maganda ka, you have your own beauty, I have my own beauty. Yun lang. Wag kang kumain dapat alamin mo muna yung ng lalaki bago mo pasukin yung ganyang relasyon. Hindi mo pala alam, nakabit ka lang, akala mo ikaw yung main. Yun lang po. Proud pa, ano? Opo. Nori, maraming salamat ha sa pagtanggap nitong ating tawag. Merong mga komplikasyon na bahagya na may kinalaman din sa relihiyon at sa paniniwala. But then again, sabi ko nga, ang pagiging mabuting tao ay itinuturo sa bawat relihiyon na ating na ipinakilala dito sa mundo. Okay? Yung mga pagkakamali ng tao, wag naman nating sabihin na kasi ganito nag-usap na yung mga magulang namin, alam mo palang loko-loko yung pakakasalan. Kung sakasakali matulad po kayo dito kay Nori, pwede pang mag-isip dahil ang pagpapakasal, 'di ba, ay lifetime commitment. 'Di ba? Lifetime commitment 'yan. Na hindi pwedeng, sabi kasi ni nanay, sabi ni tatay, doon na raw kami magsalita. Sabihin lang kila nanay at kina tatay kung sila nga ang may mas mabigat na desisyon, meron ho kaming problema Meron ho kaming di napagkasunduan. Ito po yun. Bago nyo kami
ipakasal. 'Di ba? Sa panahon ngayon, sana ganyan na kahit papaano ang ating pagturing sa mga desisyon ng isa't isa. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.